Magandang araw pong muli at nagbabalik ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gula. At welcome sa ating vlog. Ayan. So, tutorial na naman po ito para sa paghahalaman. Gulayan tips, panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Kung kanina, nandun po tayo sa solanaceous, sa loob ng greenhouse, at nandito naman po tayo ngayon sa loob ng aming nursery. Ayan. So, ano po ba ang nasa loob ng nursery? Ayan. So, normally, ang nursery po ito ang lugar kung saan natin pinatutubo at inaalagaan ng ating mga seeds o mga pananim. Ayan. So, ngayon ay ipapakita ko po naman ngayon kung paano tayo magpatubo o magpunla ng mga pananim para sustain po yung ating pagtatanim. O, ang dumi ng kamay ng inyong lingkod, likas po yan sa inyong lingkod, ang madumi ang kamay. Maghuhugas naman po tayo. Okay lang po yan. Pinagpapawisan na tayo o basang-basa na tayo ng pawis. So, gawin na po natin hanggat maaga pa at hindi pa sobrang init. Okay? So, ito po. Okay. Parang nagkaklase, ano? Nandito po ako sa loob ng aming nursery at ang bubong po nito is transparent na kahit papaano may bubong siya, nakaka-receive pa rin po ng enough sunlight yung ating mga seedlings. Ayan. Thank you for watching. God bless us always. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo para meron kayong matutunan. Lalo tigit po dun sa mga nais magtanim at maghalaman. Ayan. Marami po kayong matututunan at marami akong maibabahagi sa inyo. Thank you for watching. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Siyempre, kailangan po nating mag-provide ng seedling tray. Ayan. So, shout out pala sa ating mga sponsor ng DA, Nupap Calabarzon. Sa kanila po galing ang mga intervention na ito. Gayon din po sa ating DA Calamba City. Ayan. Sa mga assistance na ibinibigay at tulong. Ayan. Mga impormasyon at mga kaalaman na ibabahagi sa amin. Sa akin. So, kailangan din natin po ng, ayan, di ko mabuhat, mabigat. Kailangan po natin ng siyempre yung pating mix. Ayan. So ibig sabihin ito po ay na-mix ko na. Pating medium na tinatawag po natin. Ito po ay composed of organic fertilizer, yung vermicast. Halimbawa po kung sasabihin natin 1:1 po ito. 1 kg ng vermicast, 1 kg din po ng organic soil. So meron din po itong coco peat or coco wire na hinanaluan ko para medyo mabuhaghag po yung lupa. So, 1:1 po yan. Kung 1 kg of vermicast, 1 kg din po ng coco peat, 1 kg din po ng organic soil. Ayan. O, di ba? May natututunan. Then, ilagay lang po natin ito dito sa ating mga seedling tray. Ayan. So, kailangan po natin ilagay. Ayan. Ilagay lang po natin. Ganyan lang po kadali. At ituturo ko rin po yung tamang paglalagay ng buto. Kaya panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Ayan. So kasi po hindi lang po sabi ko nga sa mga tinuturuan ko mga estudyante, hindi lang basta tayo nagtatanim. So kailangan din nating i-consider o alamin ano ba yung mga pangangailangan, ano ba yung mga dapat tandaan, ano ba yung mga dapat ihanda. Sabihin, sir, nagtanim po kami sa bahay, hindi tumubo. Ayan, siguro, yung practice ng pagtatanim ay hindi tama. Ayan. So, ayan, panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Tamang-tama po ngayon kasi napapanahon yung aking lesson, ang aking vlog. Kasi, nasa second quarter na po ng taon. Kumbaga sa school year ng mga mag-aaral. At ang amin pong area sa TLE ay agriculture, tamang-tama. Ayan, so ganyan din sa mga mag-aaral. Panoorin nyo ako hanggang sa dulo. Ayan. Panoorin nyo ang sir. Ayan. Siguradong may matututunan kayo at siguro marirealize nyo ano ba yung kahalagahan ng itinuturo namin sa inyo na paghahalaman or gardening. Halaga po ng agriculture sa buhay ng tao. Sabi ko nga po, ang agriculture ay hindi lang po sa pagtatanim sa mga ibinabahagi kong aral o lesson sa mga bata, sa mag-aaral. So, ang agriculture po ay patungkol din po sa pag-aalaga ng mga animals, mga hayop. Especially po yung mga kinoculture natin at ibinebenta, ginagawang negosyo.
Ayan, hindi lang po pagtatanim ha, pati raising of animals. Nagle-lesson ka na po, sir. Ayan, pakitang turo o pakitang gilas lang yan. Hindi, papakitang gilas. So kapag po, ayan, example, napuno na natin ito ang etong ating seedling tray. Tuloy mo na, sir, yan. Pupunuin po muna natin dapat lahat. So, ganyan po karumi. Hindi marumi ang isipan, ganyan karumi ang kamay ng inyong lingkod. Meron nga pong isang kakilala kong technician sa DA. Ayan. Hinipo po yung aking kamay. Siguro po tinetest niya kung gaano kapal, kalyo ang aking kamay. Sabi niya, hindi pa naman masyado makapal ang aking mga palad. Ibig sabihin, pero kung itatouch niyo po yung aking kamay, magaspang na, makapal. Doon daw po natin malalaman na ang isang tao ay masipag. Oh, joke lang yan. Ayan, so kailangan po talaga natin magsikap. Sabi ko nga, hindi tayo anak ng kontraktor. Ayan. Kailangan tayong magsumikap sa buhay. Ano man ang ating... Ayan, so kung ito po ay napuno na natin, syempre, didiligin po natin yan. Okay? So, babasahin po natin ng tubig. Katapos, ayan, meron po tayo pa. Ayan, pang spray. So, hindi gumagana yung spray natin. Okay? So, paano po, para mabilis tayo, paano po, ito po ay isang proseso, pamamaraan na para maging sustainability, magkaroon ng sustainability yung ating mga halaman, mga tanim na gulay sa agulayan sa paaralan o sa mga nagugulayan sa paaralan o nagtatanim sa kanilang mga likod bahay, sa mga backyard gardening po nila. Ayan, sa harapan, nag-garden, maging sa mga bulaklak o anumang uring halaman na itinatanim. So, magpunla po tayo. Ayan. So, unahin po natin. Ayan, so hindi lang po tayo basta naglalagay ng buto sa... Sabi ko nga ay kailangan ay sundin po natin yung tamang paraan ng pagtatanim. Ayan, example po. Ito. Ayan, sana ating buto. Hinahanap ng likod. Ayan, so unahin po natin ito halimbawa sa ampalaya. So ito po yung ampalaya. Or nakita ko pala, ito na pala. Ito, shout out nga po pala sa ating mga sa dami ng hinahawakan ay nalilito na ang inyong lingkod. So shout out nga po pala sa ating partner sa NUPA program ng DA Calabarzon. Maraming salamat po sa inyong mga intervention na ipinagkakaloob tulad po nito. Mga seeds, ayan. Ito pinagyayaman ko na po. So ito pong mapapansin nyo po yung seeds natin ng pipino, ampalaya, at patola, upo, kalabasa. Ayan, meron po siyang sa seeds natin may dalawang parte. Meron po yung eto, pakita natin. Saan na ba yung camera? Ayan, ayan. Ito po yung dulo at saka pa yung pointed niya. So hanapin po natin yung pinakadulo niya. Ayan, nasaan na ba? Ayan, pinakadulo niya. At yung ibig sabihin, yung pinakadulo niya po, yan po yung magsisimulang bumuka. Ayan. Bumuka para lumabas yung roots. O ano po ba ang unang na lumalabas? O, huwag niyo pong hahaluan ng maruming kaisipan. Ito po ay organic na organic. Walang halong chemical. Ayan. So, hahanapin po natin dun sa buto yung pinaka-pointed niya. Ibig sabihin yung dulo. O halimbawa sa puno, yung may ugat, and then yung sanga na sa dulo sa taas. So yun daw po ang dapat nasa ibabaw. Ayan. Bakit? Bakit daw po? Kasi po, yung dulo na yun, doon po bubuka. Doon po mababasag yung seed coat ng halaman o ng buto ng isang pananim para mabilis magkaroon ng germination. Oh, ayan, may natutunan, no? So ito po, napili ko po, ito po yung pinaka, ayan, dulo niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito po yung pinakadulo niya. So ito po yung dapat nasa ibabaw. At hindi po dapat masyadong
nakabaon. O yan, kayo na naman. O, yung mga salita mo, sir, ha? Huwag po masyadong nakalubog. Ayan, yung magandang term doon. So, ibig sabihin po, pag magtatanim po tayo ng mga buto, especially kapag maliliit, dapat hindi masyadong sagad sa ilalim ng lupa at hindi masyadong malalim o masyadong ibabaon sa lupa. Ayan. Thank you for watching. Sana po ay meron kayong natutunan. Pakita ko na po. Ayan. Ilagay po natin dito sa, ayan, unahin po natin dun sa dulo. Kailangan po ay nakaslant. Ayan. Oh. Kailangan po ay hindi tuwid. Kailangan po ay nakaslant siya. Oh, ayan. May tips na naman po kayong natutunan. Paslant po natin at hindi nga masyado nakalubog. So, ang gagamitin ko pong at another information po, ang kapag po nagbibinhi tayo, ang gagamitin po natin ay yung sprayer o yung maliliit na butas ng, kung wala mang sprayer o sprinkler, gumawa po tayo ng improvised na pandilig para maliit lang po o konting tubig lang po ang ma-receive nila. Kasi po, pagka ginamitan natin ng malalaki ang butas ng sprinkler yan, mawawala sa position yung mga buto. Ayan, ang daming tips mo, sir. Ayan. So, yan po ay aking natutunan sa mga trainings na aking ina-attendan. Ngayon lang po ay hindi na masyado maka-attend ng training. Kasi nga, ayan, marami tayong pinagkakaabalahan. So, ayan. So, thank you for watching. Sana po ay may natutunan at sana po ay nag-enjoy kayo sa aking reels and video. Huwag nyo pong kasawaan at marami po kayong matututunan. Thank you for watching at kung nagustuhan nyo po, i-share nyo na po yan at pusuan nyo na rin po. Sa mga hindi pa po na-follow, mag-follow na para updated kayo sa mga reels and videos na ginagawa ng inyong lingkod. So, tapusin ko lang po isang hilera. Ayan. Ayan, paslant po natin ilalagay. Then, sprayer lang pong gamitin natin pang dilig para hindi mawala sa position yung mga buto o yung, kasi po, pag nagalaw sila, mawawala sa position. Magkakaroon ng epekto sa pagtutuloy. Ayan. So, pakita ko lang po. Ayan, para makita nyo po yung ginagawa ng inyong lingkod. So, ayan po, wag kang mahuhulog na cellphone. Ayan po. So, pupunuin ko po yan ng pipino. Then, lalagyan ko po ng pagitan. Ilalagay ko naman po yung ampalaya. Hati po sila dyan. Or pwede rin lahat pipino yan. Para yung mga malalaking pipino po doon na namumunga na at medyo nagkakaedad na, meron na tayong pampalit. Yun po yung sustainability ng mga kulay. So, ayan po ang mga halaman namin dito sa loob ng greenhouse. Ayan. Seedlings, ayan. Mustasa, blue ternate. Kung gusto nyo po magkaroon ng blue ternate, available. May kangkong, may mga natira pa rin pong kamatis, may mga sili, okra, at dito po, ayan. Ito po yung siling panigang. Ayan, bagong punla pa lang yan. May pechay din po. Ayan, so iba pang mga seedlings. So ayan po, napakainit na. Kaya ituloy ko na lang po. Ituloy ko na po yung aking ginagawa. Thank you for watching. Sana po ay may natutunan. Share na yan at mag-follow na. God bless us always. Ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Thank you for watching.